ilayo ko ito ng kaunti. Kumpas ko. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Ako ba nasaan na? Hello? Ganito. Okay. So sa sandaling to tayo po ay magkakaroon ng kaunting exhortation sa loob ng 30 minutes. At tunay na mabuti po ang Panginoon, ang kanyang salita ang ating gabay, kalakasan at pamantayan sa ating buhay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kolosa, Kabanata 3, talata 16. Colossians 3:16. So, alam niyo naman siguro ang ano niyan, okay, kahulugan po niyan. Basahin ninyo sa inyong mga salin, tapos tayo mananalangin. May singaw ako sa gilid ng dila, kaya nahihirapan. Hindi ko nalagyan ng gamot. Okay, Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, ikaw po ang pagpalain sa aming pong pag-aaral. Pangalan mo ang maluwalhati at maitaas po namin. Ikaw po ang patuloy naming mabigyan ng kapurihan. Humingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, Panginoon. Gamitin mo ako bilang tagapagsalita at mag-udyok ng kaisipang may kabanalan para sa mensaheng ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, ang hangad ko'y maluwalhati po ang iyong pangalan. Ikaw lamang ang tanging maitaas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, ang title ng ating pag-aaralan is Lavishly Dwelling in the Word. O masaganang nananahan sa salita ng Diyos. Pagka tinanong ko kayo mga kapatid, ano ba ang masaganang nananahan sa buhay natin? Sabi ng Biblia, mula sa aklat ng Mateo 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang masaganang nananahan sa puso ng isang tao, ito yung lumalabas at masaganang lumalabas sa kanyang dila. Kaya yung mga bagay na nananahan sa atin, yung salita po ito kasi is the word dwelling or pananahan. Ibig sabihin, ito ay namamalagi sa puso. Ito yung nilalaman o ito yung tinatawag natin na residente ng puso. Kung ang residente ng puso mo'y galit, pag napag-usapan yung dito, galit ka. Pag ang laman ng puso mo ay politika ang pag-usapan, meron kang comment. Pag ang laman ng puso mo ay negosyo. Pag trabaho. Ano man ang epekto nito sa iyo, ito po ay whether nagagalit ka o natutuwa ka, ito po isang bagay na nananahan sa ating puso. Subalit alam natin na ang mga bagay na ito sa isang Kristiyano ay ina-admonish po tayo na hayaan natin na ang manahan ng napakasagana sa ating buhay at sa ating puso, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Background po dito sa aklat ng Kolosa, alam natin na ang aklat ng Kolosa ay isang church sa Lycus Valley kung saan pinasok po ng iba't ibang paniniwala ang loob ng kanilang church. Napapaligiran sila ng mga iba't ibang mga paniniwala na katulad ng paniniwala ng panahon na ito. Gnosticism, worship, angel worshiping, observance of the Sabbath, ano pa bang mga mababasa natin dito na iba't iba pong mga paniniwala kung saan hindi nila binibitawan si Kristo, pero sinasangkap nila ang ibang paniniwala sa kanilang buhay. Ibig sabihin, si Kristo ay hindi nila inaalis, pero bahagi lamang siya
o kabilang lamang siya sa mga paniniwala nila. Ano? So, yun po yung problema. Kaya ang tawag natin sa paniniwala nila is yung syncretism o yung pagsasanib o pag-aanib ng iba't ibang klaseng paniniwala. Sa bahaging ito po ay sinabi ni Pablo sa kanila ang paalala dito sa chapter 3 sa verses 1 to 4 ay hanapin niyo kung sino si Kristo sa buhay ninyo at siya ang manahan at inyong maging pagtatangi sa inyong buhay ang mga bagay na makalangit. Pagdating naman sa verses 5 to 11 is ang paghuhubad ng kasalanan. Di po ba? And then pagdating sa verses 12 to 15 naman is Christian virtues, ang pagsusuot naman ng mga damit bilang Kristiyano o kakakitaan ng isang buhay na Kristiyano. Ito po ay nakasentro ang lahat ng ito sa verse 16 na kung saan ang pananahan na masagana ng salita ng Diyos na siyang nararapat sa buhay po ng isang Kristiyano. Okay? Kaya po alam niyo mga kapatid, marami tayong masosolve na problema kung masaganang nananahan ng salita ng Diyos sa atin. Naniniwala kayo, amen? Kasi ito na po ang testimony ng Diyos sa atin eh. Ito na ang kanyang revelation, ito na ang kanyang salita, ito na ang kahatulan, ito na ang mapa ng buhay natin. Narito na ang solusyon ng lahat ng bagay. Nasa salita po ng Diyos. Itong hawak natin ito, narito na po ang lahat ng solusyon. Hindi nangangahulugan na ang lahat ng problema may solusyon, pero pag binasa mo ito, pagka siya ay nimemeditate mo, makikita mo na kahit siya ay walang solusyon, meron siyang kabawasan sa buhay mo. Kasi yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Okay? So, pinapakita po rito ni Pablo na ang pagbabagong spiritual ay hindi po nangyayari sa aklat ng Kolosa sa pamamagitan ng mga rules. Katulad ng kakain ka nito at huwag kang kakain nito. Sisimba ka dito at huwag kang sisimba rito. Sisimba ka sa araw na ito at huwag kang sisimba sa araw na ito. O mga ritual o mga mystical experiences na mga pangitain o nakakita ng anghel, hindi daw po yun. Kung hindi nagaganap ang transformation or spiritual transformation sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ang nagbukas sa atin ng pintuan ng langit nang marinig natin ang mabuting balita. Hindi po ba? Kaya ito rin ang patuloy na nagpapaanyaya sa atin pong buhay. Sabi po ni Pablo, ay hayaan mong ang salita ng Diyos ay manahan sa iyo ng masagana. So, meron tayong tatlong pag-aaralan. Ang una pong bahagi is yung tinatawag natin na acquisition of the Word of God. Ano sabihin ng acquisition? Yung pagkuha mo, acquiring. Okay. Ikalawa po is yung analyzation, yung iyong pag-iisip sa salita ng Diyos. At ang ikatlong punto naman natin is the application. Kasi alam niyo po, lagi tayong may pananagut. Alam niyo ba na tuwing Sunday na nakakakinig kayo ng mensahe, lagi kayong may mataas na pananagutan sa Diyos. At habang tumataas ang mensahe na inyong naririnig, dumadami yung pananagutan natin sa Diyos kung paano tayo gagalaw at aakto sa balat ng lupa. Kailangan aware tayo diyan. Kasi sabi ng Bible, ang higit na nakakarami, mas maraming pananagutan sa Kanya. Okay? Kaya habang tumatagal tayong mananampalataya, hindi lang po dapat nakikita sa atin na, sabi nga yung, laging sinasabi sa Zimbabwe, kung hindi meron talaga itong tinatawag na pagbabago sa atin. So, una, nating puntong pag-aaralan, yung tinatawag na acquisition of the Word of God. Yung pagtataglay mo o pagkuha mo ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang mga Kristiyano is a man of word or a man a man of book. Ang tawag po sa mga Kristiyano ay a man of book. Sila ay mga taong nakaasa at nakadepende sa isang aklat at ito ay ang salita po ng Diyos. Ano po? Sapagkat meron tayong naipagmamalaking saligan at batayan ng ating pananampalataya. Ito po ay ang salita ng Diyos. So sabi po rito is the acquisition. Yung pong salitang let the word of Christ dwell, yung pong salitang dwell is a present active imperative. Ibig sabihin po ito ay pangkasalukuyan na ikaw ang inuutusan, na ikaw ay inuutusan. Okay. Inuutusan po ni Pablo. Kasi po, kung hindi po tayo mananangan sa salita ng Diyos, mas mahaba ang ating
mga bagay na ginagawa kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos, anumang bagay na mas matagal mong pinaglalaanan, ito po ang buhugis sa ating puso. Ito ang mas malaking nakakaapekto sa atin. Halimbawa, mahilig ka sa politika. Pagka inapi yung sinusuportahan mo, mas malaking epekto nito kaysa mensahe noong Sunday na baguhin ang buhay mo. Amen? Kung ikaw na may tuon na tuon sa isang bagay, mas malaki ang, pag ito'y may nangyari sa kanya, mas malaki ang epekto nito sa buhay mo kesa sa salita ng Diyos na narinig mo ngayong Miyerkules o kaya ay narinig mo noong Sunday na mensahe. Okay? So, kailangan natin magkaroon ng tinatawag na reflection sa bagay nito. So, unang bagay na kinakailangan po ng isang Kristiyano is acquisition of acquiring o pagkakaroon ng salita ng Diyos na ito ay mayamang nananahan. Ang salita pong dwelling ay nangangahulugan nga ito ay officially and permanently the policy of your life. Ito ang tangi at opisyal na polisiya ng buhay mo at hindi nito pwedeng pihitin ang anumang paniniwala o anumang bagay na makakaapekto sa iyo. Nakasandal ka sa salita ng Diyos. The policy of our life as long as we live. Ang salita pong dwell is, una, it must be dwell, it must be acquired. So sabi ni Paul, kailangan para ma-acquire mo, ikaw ay makinig, hearing, and then reading, and then learning the Word of God. Pagka ba nakapakinig kayo ng mensahe, pag uwi nyo, binabasa nyo pa ba? Hindi na, possibly. Okay na, narinig ko na. Alam nyo, ang problema natin, we have the tendency to become a religious person. Narito lang tayo kasi narito tayo. Okay? So, nanganganib po ang ating pananampalataya, lalo kung tayo matagal na. Matagal na tayo, 10 years na tayo, yun ang ating practice. Nagiging na po siyang instinctively, kaya ka uma-attend. Okay. So, yun po ay mahalagang bagay na dapat nating malaman. So, kailangan marinig natin, hear it preached, read it consistently, and memorize it, study it carefully, and memorize it diligently. Yun po ang sabi. Pag sinabi po nating pananahan, ibig sabihin, let it reside or hayaan natin ito'y manirahan o gawin natin na ang salita ng Diyos ang ating tahanan. Let it be our home, the Word of God. Yun po yung sinasabi na acquire. At yun naman yung dwell. At yun namang richly, ibig sabihin po nito is masagana. Alam niyo, ang ibig sabihin ng salitang masagana or lavishly is, kapag narinig mo yung salita ng Diyos, katulad ka ng isang puno na nakatanim sa gilid ng batis. At anuman ang season na dumating, ito ay dumadahon at bumubunga ng ayon sa panahon. Kung panahon ng taghirap, bumubunga pa rin sa iyo ang salita ng Diyos. Kung panahon ng taggipit, kung panahon ng pighati, kung panahon ng tagsaya, nandun po ang salita ng Diyos para sa tama nating response. Ano po, sabi niya, it is so lavish that it finds contentment. Ito ay sobrang sagana na nagbibigay ito ng kakontentuhan sa panahon na anumang panahon ng buhay at ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng sustenance po sa atin. Okay? Hindi lamang nangangahulugan na ito ay barely present or occasionally present, kung hindi, ang ibig sabihin po ng salitang richly is overflowing. Hayaan natin na ang salita ng Diyos is ang pinananahanan natin ng overflowing sa ating buhay. Tinatanaw natin ang maraming bagay kung paano ito tinatanaw ng Biblia. Pag sinabi, oy, magugunaw na ang mundo, hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo. Pero ang pananaw ng Biblia, hindi siya magugunaw hanggat hindi siya gugunawin ng Diyos. Di po ba? So, yun po yung ating mga tinatawag na mayamang pananahan ng salita ng Diyos sa atin. Okay, so unang point po natin is acquisition. Ikalawa pong point natin is, sabi po dito is, let the word of Christ dwell in you richly
teaching, admonishing one another in all wisdom. So yung tinatawag natin na analysis of the Word of God, or yung tinatawag din po natin sa madaling salita na understanding the Word, or even meditating the Word of God. Hindi lang natin binasa passively. Kung hindi, ninanamnam natin ang salita ng Diyos. Minsan ba naisip ninyo na ang binabasa ninyo, salita ng Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay, at nakakaalam ng simula at katapusan ng lahat ng bagay, at taglay mo ang kanyang salita. At siya'y nagbibigay ng kautusan sa iyo. Na ang sabi niya, lahat ng bunga ng punong kahoy ay pwede mong kainin, mapwera. Na nagbibigay siya ng instruction sa atin ng tama at mali. At kung naiisip po natin na ito ay salita ng Diyos, naiisip din ba natin na God cares for us graciously dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang salita? Ano ba ang kaibahan? Sabi nga, ano ba ang kaibahan ng Israelites sa mga otherites, Perizzites, Jebusites? Ang kaibahan po ay inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israelites. Kaya sila ay tama. At ito ay willingly and voluntarily ginawa ng Diyos na inihayag niya ang kanyang sarili sa mga taga-Israelites na kanyang pinili, samantalang yung ibang mga lipi nang huhula kung sino ang Diyos. Sa ating pong mga Kristiyano, inihayag ng Diyos willingly ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita at ng kanyang salita. Kaya kung binabasa natin ito po'y pribilehiyo, hindi po ito pahirap sa atin, ang salita ng Diyos. This is a privilege. Kaya kung hindi ka maglalaan ng oras para gumising at basahin ito, wala pong mangyayari sa ating buhay na nakalaan. Ang sabi po rito, the word analysis is also the word in all wisdom and Sophia. Wisdom here is practically spirit-enabled discernment. Okay? So, merong spirit o espiritu ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng discernment na naggagabay sa iyo kung paano mo i-apply teaching and admonishing the Word of God. Kung kayo po ay 10 taon na dito at may bago tayong mananampalataya, dapat yung bago nating mananampalataya, kaya nyo nang akayin at gabayan sa kanyang pamumuhay. Kasi 10 taon na tayo na nag-aaral lang salita ng Diyos. Hindi po ba? Hindi yung, Pastor, turuan mo nga ito kasama ko. May itinatanong, ay, ba't hindi mo masagot? Ay, 10 taong ka na. Sa atin pong pag-aaral sa mensahe. Ano po? Ang espiritong nananahan at ang salitang pinag-aaralan ng pastor ay ang espiritong nananahan at salitang inyuring na pag-aaralan. Isa po yan. Okay? So, the word is not merely to be collected but understood. Okay. Paul wants believers to gain wisdom from God's truth in all wisdom. That is, understanding with application yan. Kaya tinawag na wisdom. Yung pong salita dyan na salitang, teka po, analyzation, okay, sa wisdom is kasama po dyan yung salita sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Okay, so yung application natin. Sabi po rito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. So, nandun na ba tayo? 10 taon na tayo. Nandun na ba tayo? Tama na natin nahahandle ang salita ng Diyos. Kasi minemeditate natin ang salita ng Diyos. No? Kasama po sa analysis yung tinatawag natin na meditation. Joshua 1:8. Let this word does not meditate in your mouth. Sabi po rito, basahin po natin ha. Joshua 1:8. Itong Bible, kapit-kapit Joshua 1:8. Sabi po ay ganito.
This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate, haga. Yung pong salitang meditate is the Hebrew word haga. Okay, sabi po niya, day and night, so that you may be careful to do according to all. You may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have a good success. So kasama sa analysis yung salitang haga. Yung pong salitang meditate means to utter or to murmur. Yung nagsasalita ka. Alam niyo, ang ibig sabihin po nito is, yung po bang pagbubulay-bulay. Ano? Yung salitang soliloquies. Na ang ibig sabihin po nito is, binabanggit mo yung salita whether sa iba o sa sarili mo. Na-memorize mo ngayon, binabanggit mo yon sa sarili mo. Nagsasalita ka maghapon, binabanggit mo yung verse na binasa mo nung umaga na iyong kalakasan sa buong maghapon dahil ito ay salita ng Diyos. And as you meditate the Word of God, nagbibigay siya ng mga kahulugan sa buhay mo. Kasi living and active, sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God is living and active, penetrating to the divisions of the souls and the spirit and the bones and the marrows. Okay? And then, inihahayag niya the thoughts and the intentions ng isang tao. Kaya ang salita po ng Diyos, ay kailangan na meditate natin. It conveys the idea of continual pondering and speaking scripture, shaping the believer's life. Binabago nito yung ating buhay sa maghapon. How we react. Halimbawa, ang memory verse mo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Tapos nakita mo yung kaaway mo, love, joy, peace, patience. Nakita mo yung mga problema mo. Patience, kindness, goodness, self-control. Hindi po ba? Pag binanggit mo yon, alam niyo, alam niyo ang Panginoon, hindi tayo inaasahan ng Diyos sa ating journey sa Christian life na humahakbang tayo ng malaki. Alam ng Diyos na it will be a failure to us. Each verse a day ay isang maliit na hakbang patungo po sa ating tagumpay sa Kristiyanong pamumuhay. At may hangganan yung tinakda ang Diyos sa atin kung hanggang saan mo lang talaga kaya. Pagdating mo doon sa hangganang yon, papatayin ka na ng Diyos, kukunin ka na niya. Kasi alam niya, hanggang doon lang ang kakayanan mo sa pagdating sa sanctification ng buhay mo eh. Then glorification ka na. Hindi ka naman papatayin talaga. There will be a situation, kukunin ka na ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang hangganan natin. Pero hindi na nahulugan na dahil alam niya ang hangganan natin, miniminus natin yung ating kakayanan. That's very different. Because pag minimenos mo yung kakayanan mo, alam ng Diyos na hanggang dito lang ako. Tinitingnan mo lang yung sarili mo, hindi kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Okay? Okay, so the word meditation is the word reflect, deeply, rehearse, or soliloquize. O, yun yung sabihin nun is, sinasalita mo yung salita ng Diyos buong maghapon sa buhay mo. Ang haga ay nangangahulugan ng pagbubulay-bulay o pag-uusal o pagmamakaawa. Okay, ito ay tumutukoy sa patuloy na pagbubulay sa kautusan ng Diyos, hindi lamang tahimik na pag-iisip, kundi aktibong pagbigkas at paglapat ng salita ng Diyos sa buhay. Kinakausap mo ang sarili mo tungkol sa salita ng Diyos sa isang sitwasyon. Ang ganda po. At alam niyo, ito po kasama ito sa application. Ito po ay itinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo pinanghuhula how we are going to react in a given situation. Kasama po yun sa ating analysis. Narinig mo ang mensahe ng pastor ngayon. Alam niyo ba kung narinig niyo ang mensahe ng pastor ngayong linggong ito ay hamon sa buhay mo sa buong linggong lilipas. Napapansin niyo ba yon? Kung narinig ninyo at na-analyze niyo, ito ay magiging hamon sa atin. Kasi yung tinatawag na
application. The rubber meets the road. Okay? Okay, so, and then sabi po is, balik tayo sa Colossians 1:16. 6 minutes na lang. Okay. Colossians 3:16. Sabi po ito pa. Pakinggan natin. Okay. So, admonishing, teaching in all wisdom, singing in hymns, spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, pumapasok din po dito yung tinatawag natin na application. Okay? May tatlong mahalaga diyang makikita natin na salita sa salitang application, yung pong salitang teaching. Kasama po yan. Application po yan. Hindi lamang ito tumutukoy sa ikaw ay nagtuturo sa iba, kung hindi ikaw ay nagtuturo sa sarili mo because it's part of the application. You teach yourself. Kapag nararamdaman mong malayo ka sa Diyos, ituro mo sa sarili mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil ito ang katotohanan ng iniligtas ka ng Diyos at hindi ka malayo sa Kanya. Namatay siya para sa iyo. Yung salitang teaching is the word didascontes. Okay? Mula sa salitang didasco, na ang ibig sabihin to instruct, to explain, or to impart knowledge. So, kailangan talaga nating mag-acquire ng salita ng Diyos. Dahil wala tayong ibabahagi kung hindi natin taglay. Tama ba? Amen? Okay, nagtuturo tayo. Okay, this is a positive construction side. Building up truth. Sasabihin, nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng katotohanan. Next is the word admonishing or noo tetontes. Na ibig sabihin po, noo mind. And then placing in the mind. Yung salitang noo is the word, ito noo. Noo is the word mind. Okay, placing, paglalagay sa sarili, sa kaisipan. It means correcting, correct, or counseling. A corrective side. Ginagabayan mo. Paano mo? Paano mo ginagabayan ang iyong sarili? Sa sarili mong prinsipyo? Pag binakaaway ka, binakagalit ka, paano mo ginagabayan ang sarili mo na ikaw ay tama? Ano ang pamantayan mo? Sarili mong prinsipyo? O dahil nasaktan ka, pride mo? Paano? Through the acquisition of the Word of God. The analysis. Kahit kami ganon, nagkaaway kami, mali ako. Salita ng Diyos, sabi niya, dapat ganito ako. And then the application. Hindi po ba? Alam niyo, lahat tayo, wala pong nakaligtas sa atin. Lahat tayo sa salita ng Diyos nangangailangan ng ganitong bagay. Kahit po kaming mga pastor. Okay? So makikita natin, and then the admonishing, and then the next is, application is another is the word singing. Kasama mo sa application yan. Kasi pag nakita mo ang salita ng Diyos, at na-realize mo sa buhay mo, nung ni-apply mo ito, nagbigay ng kabutihan, anong ibabalik mo sa Diyos? Pagpupuri ng buong pasasalamat. Singing with thanksgiving, psalms and hymns to God. Kasama po yan sa application. Umaawit ka kasi naalala mo ang salita ng Diyos na may ginawa ang Diyos para sa iyo. Di po ba? Okay, the word singing is a present participle meaning ongoing action. It's a worship, is not occasional, but habitual. Okay? So makikita po natin mga kapatid, tatlong mahalagang bagay upang masaganang manahan sa atin ang salita ng Diyos. We have to acquire it. Kailangan meron tayong salita ng Diyos, acquisition. Then the analysis or the meditation ng salita ng Diyos sa ating buhay. At kung hindi natin ito i-apply, wala pong halaga ang lahat ng yan. Then the application of the Word of God sa atin. Kung wala po tayong acquisition, wala tayong pag-aaralan. Kung wala po tayong analyzation, wala tayong pagkaunawa. At kung walang application, walang transformation yung ating buhay. Tingnan natin yung ating buhay. Bakit kaya hindi ako nagbabago? There is something wrong. Hindi sa salita ng Diyos kung hindi paano mo ito ipinamumuhay. Ito ba'y masaganang nananahan
sa'yo. Let the word of Christ dwell in you richly. Tayong manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyong hamon sa amin. Patuloy lamang, Panginoon, kami nagpapakumbaba, O Diyos, sa lahat po ng ito. Tulungan mo kami sa udyok ng Santong Espiritu. Maglaan kami ng panahon, Panginoon, sa iyo pong salita. And everything else may not be resolved, but there will be peace in our hearts. And we will be able to love one another more. And even minister for you, Lord. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.